dahil gusto niyang maranasan kung ano ang pakiramdam ng maging isang adulto. Ang batang nasa harapan, direktang ikinulong ang mga magulang sa isang buhay na 10 metro ang lalim. At ang pagkakakulong na iyon ay tumagal ng 2 buwan at kalahati. Kahit ang pang-araw-araw na pagdumi at pag-ihi ay ginagawa lahat sa loob ng plastic na bag. Huwag kang sumilip. Pagkatapos ay nilagay ng ate ang putik sa plastic na bag. Sanay na binuwol ng mahigpit at iniabot sa ama. Agad niyang inayos ang pwesto at tinansya ang anggulo. Pagkatapos ay malakas na inihampas at itinapon ang plastic na bag palabas. Ngunit sa dami ng beses na itapon, hindi maiiwasang magkamali. Mas masama pa rito, habang kumakain ng balat ng saging ang mga magulang dahil sa gutom. Si John na 12 taong gulang ay inangkin ng magarang kotse ng ama. Nagmaneho siya papunta sa pinakamalapit na ATM at ginamit ang alaala para ilagay ang password ng bank card ng ama. Nang makita ang balanse na $750,000, lihim na natuwa si John. Para sa araw na ito, pinlano niya ito ng 1 linggo. Sa simula, plano niya ihalo ang pulbos ng pampatulog sa limonada, ngunit para masiguro ang tamang sukat, ginamit niya muna ang hardinero ng bahay bilang pagsubok. Nang bigla itong bumagsak ng diretso sa lupa, agad na lumapit si John hawak ang kahoy na pamalo. Tinulak na ito ng 2 beses sa katawan ng hardinero. At nang masigurong tuluyang nawalan ng malay, pinuha niya mula sa bulsa ang $100. Ipinasok iyon sa bulsa ng pantalon bilang pabayaran. Pagkatapos ay mabilis na umalis ng hindi lumilingon. Kinagabihan walang paalam-alam na pamilya ay isa-isang pinatulog na. Pagkatapos ay pumasok siya sa silid. Paingat na tinulak ng paa ang paa ng ate. Nang masigurong nawalan na sila ng malay, isa-isa niyang kinaladkad sila palabas ng silid. Inilagay sa paritong gamit sa pagtatapon ng basura. Itinapon sa hukay na natagpuan niya. Ang hukay na ito ay isang himpilan ng kanlungang panghimpapawid. Nakatago sa kaibuturan ng pagubatan. Lubos na tago, kinabukasan unang nagising ang ate. Nang makita ang hindi pamilyar na paligid, agad siyang nataranta. Tay, nasaan tayo? Gulong-guluhin ng ama habang tinitingnan ang paligid. At mabilis niyang napansin na may mali. Nasaan si John? Si John naman ay ginagaya ang boses ng mga magulang. Tumawag para tanggalin sa trabaho ang hardinero. Pagkatapos ay kansilado ang lahat ng gawain sa kanilang pangalan. Matapos gawin ang lahat, nagmaneho siya papunta sa bangko. At walang pag-aalinlangang nag-withdraw ng $300 mula sa ATM. Dahil iniisip niya na ang unang hakbang para maging adulto ay dapat marunong gumastos. Kaya, binili niya lahat ng paborito niyang pritong manok at burger. Ngunit kakalahati pa lang ng pagkain. Dumating ang kaibigan ng ina. Pala'y tinatawagan niya ang ina pero walang sumasagot. Kaya nagpunta siya sa bahay para alamin. Agad gumamit si John ng matagal ng inihandang dahilan. Pumunta sila para dalawin si Lolo. Na-hospital si Lolo. Kailangan nilang umuwi para alagaan siya. Kaya umuwi ang mga magulang kasama ang ate kagabi. At dahil kailangan niyang maghanda para sa kompetisyon ng tennis sa estado, hindi siya sumama. Bagaman may konting pagdududa ang kaibigan ng ina, wala siyang magawa kundi umalis na lang. Naputol ang ginagawa ni John dahil dito. At naalala niya ang pamilyang isang araw nang walang kain. Dinala niya ang pritong manok at mineral water sa bunganga ng hukay. Agad na na-excite ang mga magulang nang makita siya. Anak, buti na namligtas ka. Wala ka bang nasaktan? Wala bang nangyari sa bahay? Ang makita nila nakatayo lang si John at tahimik. Akala ng mga magulang ay tinakot siya. Kaya agad siyang pinapaisip ng paraan para tumawag sa pulis. Ngunit sa sumunod na segundo, itinapon ni John ang pagkain pababa. Hindi anong ginagawa mo? Huwag. Saka lang nila napagtanto na si John ang may kagagawa ng lahat. Napakalaking gulo ang ginawa mo, bata. Sobrang laki ng gulo, dali kunin mo ang hagdan. Tama na pakiusap. Ang mahigpit na tono ng ama ay nagtakot kay John kaya siya ay umalis. Wala nang magawa ang tatlo kundi subukang iligtas ang sarili. Sinubukan nilang itulak ang ate pataas para makalabas. Ngunit dahil sa lalim na 10 metro, hindi nila maabot ang bunganga ng buhay. Mas masama pa, inagabihan bumuhos ang malakas na ulan. Walang masisinuwan kaya malinaw ang magiging kalagayan nila. Kinabukasan ng umaga, dumating si John na may dalang malinis na damit. At tahimik na itinapon muli pababa, sa tulong ng tuyong pantulog. Hindi sila madaling lagnatin. Pagkatapos ay tinawag niya ang matalik na kaibigan. Para, araw-araw silang kumain, uminom at maglibang sa mansyon. Walang tigil sa paggastos, para sa kanya.
Ito ang mundo ng mga adulto. Walang kontrol ng matatanda at walang problema sa pag-aaral o pagsusulit. Ngunit pahirap ito sa pamilyang nasa hukay. Dahil ilang araw na walang dinadalang pagkain si John. Kaya't ang ina ay kumakain na ng bulok na balat ng saging. Puti na lang at nagsawa na sa paglalaro ang kaibigan. At gusto na umuwi, bago umalis dinala ni John ang kaibigan sa bangko. Pag-uwi niya ng masaya at kontento, natagpuan niya muli ang kaibigan ng ina. Sa pagkakataong ito pinapasok na ito sa bahay. Hanggang matuto pa ng kultura ng matatanda, ngunit napansin agad ng kaibigan ng ina na may kakaiba. Bakit parang nanakawan ng bahay? Sabi ng mga magulang niya ay inaalagaan si Lolo. Pero bakit wala pa ring balita hanggang ngayon? Isang masamang kutob ang agad pumasok sa isip niya. Ngunit, halatang hindi pa marunong si John magbasa ng kilos ng tao. Diretsahan niyang iminumungkahi na manatili si tita. Pwede tayong manood ng sine mamayang gabi. At kumain ng popcorn na may cream. Hindi ako pwedeng magtagal, John. Marami pa akong aasikasuhin sa loob at labas ng bahay. Ang mga salitang iyon, agad nagpabago ng itsura ng mukha ni tita. Kinuha niya ang telepono at tinawagan ng ina ni John. Ngunit ang tunog ng cellphone ay nanggaling sa loob ng kwarto. Naibaba pala nito ang cellphone. Halatang hindi siya naniniwala sa paliwanag ni John. Umalis siya sa mansyon na may takot sa mukha. Pinagtagal, dumating ang mga pulis. Buti na lang at naisipan niya ay lock ng mahigpit ang pinto. At magpanggap na walang tao sa bahay. Nang walang makita ang mga pulis ay umalis na lang sila. Sa ganitong paraan nakalusot muli si John. Para iwasang makita ang kaibigan ng ina. Pumunta siya kinabukasan sa tennis court para mag-ensayo. Ngunit ang matagal na paglilibang at pagpapahinga ay nagpalala sa kanyang laro. Diretsang sinabi ng coach na sa ganitong kondisyon, hindi siya makakapasok kahit sa laban. Kaya pinayuhan siyang tigilan ng fried chicken at junk food. Pag-uwi itinapon ni John ang fried chicken at nagsimulang mag-aral gumawa ng pritong kanin na may itlog. Samantala sa kabila ang mga magulang. 3 tao ay matagal ng gutom at uniro. Pinapahid nila ang dumi na hinalo sa putik sa mukha, bilang libangan. Ngunit ang ganitong paraan ay hindi tunay na nakakalutas ng kanilang problema. Maya-maya, muli silang bumagsak sa saib na walang lakas. Nang akala nilang mamamatay na sa gutom, biglang may nakita ang ate. Agad siyang kumayo, dumating pala si John, at may ibinabang plastic na timba gamit ang lubid. May lamang pritong kanin na may itlog at isang bote ng alak. Agad hinawakan ng ama ang lubid. At sisimulang umakyat, ngunit biglang naputol ang lubid at nahulog. Hindi na nakatiis si John at pumunta sa hukay. Tinitigan ng natutulog na magulang at ate. Di napigil ang manunga ng 2 guhit. Sa sandaling iyon gusto niyang iuwing muli ang pamilya. Ngunit natatakot sa magiging ganti nila. Patapos mag-isip ng matagal, naisip niya ang isang plano. Ilang araw matapos nito habang natutulog ang ina, may narinig siyang kakaibang tunog mula sa itaas. Isang hagdan ng dahan-dahang bumababa mula sa bunganga ng hukay. At sa gulat nila ay lumapag ito sa kanilang harapan. Hindi makapaniwalang umakyat ang ama, at natuklasang wala si John sa paligid. Hanggang sa makauwi sila ng hilo at pagod, at makita si John na nakalutang sa gitna ng pool. Walang kilos. Agad tumalon ang magulang sa pool at itinagilid siya. Ngunit nalaman nilang naglalaro lang siya ng laro sa paghinga. Pero sa paningin nila, isa itong paraan ni John ng pananakot, kaya't hindi na nila siya pinagalitan. At napilitan na lang nakalimutan ang nangyari sa loob ng 2 buwan at kalahati, at ikilos na parang walang naganap, at ang buhay ay pinatag ng ama gamit ang pala at makina. Ngunit ang mga pilat na iniwan ng kanilang pakikibaka ay mananatili na parang isang itim na butas.